to the land. And all who can hear us, and all who will believe, that we sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. And if you walk in freedom, if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear people sing, holy, to the King of Kings, holy, and you will always be holy, holy forever. Oh, 'cause your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Oh Jesus, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all, above all thrones and dominions, all powers and positions, your name only stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear people sing, holy, to the King of Kings, holy, and you will always be holy, holy forever. You'll always be holy, holy forever. Magandang gabi po sa inyo mga kapatid. Ito pong muli ang inyong lingkod na sa inyo po ay nagtuturo at nangangaral tungkol po sa salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon
sa maganda pong tinig ni Sarah at nagbigay sa atin ng tanging bilang. At ngayon po ay magpapatuloy po tayo ng pag-aaral ng salita ng Diyos. At narito na naman po ako na lingkod ng Panginoon na sa inyo po ay mag-share ng mga mabuting balita. Yung tinatalakay po natin ay tungkol po kay Apostol Pablo. No, si Apostol Pablo po ay matapat na naglingkod sa ating Panginoon. Yan. At sabi ko nga po sa inyo, mga kababayan, mga kapatid, ay detalyado po nating ipapaliwanag at babasahin sa Bagong Tipan yung pananaw ni Pablo o yung pagtingin o focus ni Pablo sa ministry o sa ministeryo o sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Ang kanyang focus ay makadiyos na mga saloobin at pag-uugali. At yan po'y sa apat na mga bahaging ito, ang Diyos, ang Iglesia, ang hindi ligtas, ang nawawala, at ang kanyang sarili. Kaya nga po kung tama ang mga saloobin po natin o kalooban natin at ugali patungkol dito at ayon sa kalooban ng Diyos, ang pundasyon ay maitatatag para sa sino mang lingkod ng Kristo, ni Kristo, na makakamtan ang matagumpay na ministry. Kasi siyempre po mga kababayan, ang topic nga po natin, si Pablo ay binago ng Diyos upang maglingkod at makikita natin kung ano po yung kanyang view o yung kanyang pananaw. Una, yung saloobin o pag-uugali ng paglilingkod sa Diyos ni Apostol Pablo. Kung babasahin po ninyo ang Biblia, madalas na tinutukoy ni Apostol Pablo ang kanyang sarili bilang isang alipin ni Kristo Jesus. Yan po yung mababasa natin sa Roma 1:1. Ang sabi po niya sa kanyang sulat, babasahin ko po sa inyo. Ang sabi po niya ay ganito: mula kay Pablo na lingkod ni Kristo Jesus, pinili at tinawag ako ng Diyos na maging apostol upang ipangaral ang kanyang magandang balita. So, yan po, no? Mula kay Pablo, nung sinulat niya yung sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, sabi niya, mula kay Pablo na lingkod ni Kristo. No? Sa English nga, nakalagay po rito, no? Sa Romans 1:1, this letter is from Paul, Jesus Christ's slave, chosen by God to be an apostle and sent out to preach His good news. Yan din po ang nakalagay dun sa Tito 1:1. Ganito po yung ating mabilis lang na ating hahanapin sa Biblia. Sabi po dito sa Tito 1:1, mula kay Pablo na lingkod ng Diyos. O yung lingkod ay meron po ritong literal na Tagalog ay alipin ng Diyos, no? Mula kay Pablo na alipin ng Diyos at apostol ni Jesucristo. Sinugo ako ng Diyos upang patibayin ang pananampalataya ng kanyang mga pinili at ipaunawa sa kanila ang katotohanan tungkol sa uri ng buhay na katanggap-tanggap sa Kanya. At marami pa pong mga talata at sabi nga po sa Galatia 1:10, ganito po yung mababasa po naman natin tungkol po dun sa lagi pong binabanggit ni Apostol Pablo, yung siya po ay alipin ni Kristo. Kaya yung sa loobin o pag-uugali ni Apostol Pablo ay yung pag-uugali niya ng pagiging alipin sa paglilingkod sa Diyos. Kaya dito po sa Galatia 1:10, ang sabi po niya ay ganito: huwag ninyong isipin na ang nais ko ay malugod, no? Huwag ninyong isipin na ang nais ko ay malugod sa akin ng tao. Hindi ang nais ko ay malugod sa akin ng Diyos. Kung ikalulugod ng tao ang hinahanap ko, hindi ako tunay na lingkod ni Kristo. At yan, pinaliwanag niya kung bakit nga binibigyan ng lugod ang Diyos sa kanyang paglilingkod at hindi ang bigyan ng kaluguran ng tao. Hindi po niya iniisip yung
mabigyan ng kalugod, malugod ng tao sa kanya. Hindi, sabi niya, ang nais ko ay malugod sa akin ng Diyos. Dahil kung ang ikalulugod ng tao ang hinahanap ko, hindi ako tunay na lingkod ni Kristo. Kaya yan po ay sa loobin niya, yan yung kanyang pananaw na maging sa sino man na mga nangangaral o mga nagpapastor o mga nagtuturo tungkol sa salita ng Diyos, yan marahil din ang kanilang, yan po tiyak na kanilang pananaw. Sila ay lingkod ni Kristo. At yun din po ang sinulat po dito sa Colosas 1:7 na ang sabi nga po rito, natutunan nyo ito kay Epapras na minamahal namin at kapwa lingkod ng Panginoon. Isa siyang tapat na lingkod ni Kristo. Kasi po, sabi po rito, no, ang magandang balitang ito'y lumalaganap at lumalago sa buong mundo, katulad ng nangyari sa inyo noong una ninyong marinig at maunawaan ang katotohanan tungkol sa biyaya ng Diyos. Yan, tungkol po sa grace of God. Natutunan nyo ito kay Epapras na minamahal namin at kapwa lingkod ng Panginoon. Isa siyang tapat na lingkod ni Kristo. So, si Epapras ay kapwa lingkod ng Panginoon o lingkod ni Kristo gaya ni Apostol Pablo. At ganun din po sa sulat din ito ni Apostol Pablo sa Colosas 4:7, si Tychicus naman, no, kung tungkol naman sa kalagayan ko rito, ang minamahal naming si Tychicus ang magbabalita sa inyo, isa siyang tapat na manggagawa at kapwa ko lingkod ng Panginoon. So, ngayon naman si Tychicus at kanina si Epapras na kapwa lingkod ng Panginoon. Kapwa ko lingkod ng Panginoon. So, sa simula po ng mga sulat ni Apostol Pablo, maging sa sulat niya sa mga Tesalonika, ang sabi nga po rito, no, sa unang Tesalonika, kabanatang 2, ang sabi po niya, no, talatang 3 hanggang 4, ang pangangaral namin ay hindi batay sa kamalian, masamang hangarin o sa balak na maninlang. So, niwanag ni Apostol Pablo, yung kanyang pangangaral ay hindi batay sa kamalian o batay sa masamang hangarin o sa balak na manlinlang. Sa halip, nangangaral kami bilang mga karapat-dapat na katiwala ng Diyos ng kanyang magandang balita. Ginagawa namin ito hindi para kalugdan kami ng mga tao, kundi ng Diyos na siyang sumisiyasat sa mga puso namin. So, sa mga lingkod ng Diyos, katulad nung nabasa natin kanina, talagang ang Diyos ang sumisiyasat sa puso natin. Kaya kung siniyasat ka ng Diyos, tapos nakita na batay pala sa kamalian, o batay sa masamang hangarin, o balak lang man din lang, kaya ka nangangaral, hindi ka karapat papat na katiwala ng Diyos ng kanyang magandang balita. Masamang balita ang ipinapangaral mo. At sabi nga po niya, hindi namin ginagawa ito para kalugdan kami ng mga tao, kundi ng Diyos na sumisiyasat ng aming mga puso. Kaya yung mga nangangaral na ang hangad lang ay mapapurihan ng tao, kalugdan ng tao, no, at magmalaki sa tao, ay hindi po yan ang tunay na lingkod ng Diyos. Pero si Apostol Pablo, kitang-kita natin na siya ay alipin ni Kristo, na minarapat ng Diyos na pagkatiwalaan ng Ebanghelyo o ng magandang balita. At ang Diyos ang kanilang binibigyan ng kaluguran na sumusuri ng kanilang puso. Una sa lahat, alam natin na si Pablo, ang isang lingkod ng Panginoon, ay maglilingkod siya ng may buong kapakumbabaan. Alam po ninyo, si Pablo, na ang isang lingkod ng Panginoon, ay maglilingkod sa Diyos na may buong kapakumbabaan. Sapagkat, ang sabi nga po, no, sa Mateo 10:24, sapagkat ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon.
Sa makatwid, si Pablo po ay nagpakita ng pagpapakumbaba sa buong ministeryo niya at ipinakilala niya ang katotohanan iyon sa mga iglesia, mga tagapangasiwa ng iglesia at sa mga matatandang pinuno o mga church leader o church elder, katulad nung sa Efeso. No, sa Efeso Gawa 20:19, ang sabi po doon sa Gawa 20:19 ay sabi ni Apostol Pablo, naglingkod ako sa Panginoon ng may kapakumbabaan at pagluha. Maraming kahirapang ang tiniis ko dahil sa masasamang balak ng mga Hudyo laban sa akin. No, yan po yung doon sa ang salita ng Diyos version. Doon sa mabuting balita, sabi doon, buong kapakumbabaan at lumuluhang naglilingkod ako sa Panginoon. Yan po yung sinabi ni Apostol Pablo, buong kapakumbabaan. Kaya po, si Pablo ay nagpakita ng pagpapakumbaba sa kanyang ministry, sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Madalas na ipinahayag ni Pablo ang kanyang kababaang loob sa kanyang mga sulat, at sa palagay ko marahil ang pinakabuod, no, yung pinakamagandang buod dito ay mababasa natin sa ikalawang mga taga-Korinto, kabanatang 3, talatang 5. Ang sabi po niya doon, kung sa aming sarili lamang ay wala kaming kakayahan, no? Wala kaming kakayahang gawin ito, subalit ang aming kakayahan ay kaloob ng Diyos. So, sabi po ni Apostol Pablo, yung ginagawa niyang pagiging lingkod ng Diyos is kung sa sarili lamang wala siyang kakayahan. No? Lahat ng aming kakayahan, ang sabi niya, ay mula sa Diyos. Kaya po ang lingkod ng Diyos, ang kaloob na ay galing sa Diyos, ang kanilang kakayahan ay galing sa Diyos. At yan po ay marami tayong mababasang talata sa Biblia. Bibilisan po nating hanapin dito po sa unang Korinto 3:5. Sabi po dito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ang sabi niya, bakit? Sino ba si Apolos? At sino nga ba naman akong si Pablo? Kami ay mga lingkod lamang ng Diyos na ginamit niya upang sumampalataya kayo. Ang bawat isa sa amin ay gumagawa lamang ng gawaing ibinigay sa amin ng Panginoon. Ako ang nagtanim at si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang siyang nagpatubo. Hindi ang nagtanim at nagdilig ang mahalaga, kundi ang Diyos na siyang nagpapatubo nito. Kaya ang mahalaga po ay ang Diyos. No, ang importante po ang Diyos. Hindi po yung nagtanim, hindi rin po yung nagdilig, kundi po ang Diyos na siyang nagpapalago o nagpapatubo. Yan ang mahalaga. Hindi ang nagtatanim, hindi ang nagdidilig. Ang mahalaga, ang Diyos na siyang nagpapatubo nito. At yan pa po ay mababasa natin sa unang Korinto, kabanatang 15, talatang 9. No, sa kanya pong sulat pa rin dito sa Korinto. At ang sabi po ni Apostol Pablo, mga kapatid, no, ang sabi niya, no, 1 Corinthians 15:9. No, simulan natin sa verse 8. At sa kauli-hulihan ay nagpakita rin siya sa akin. No, tinatalakay po niya yung muling pagkabuhay ni Kristo. At sa kauli-hulihan daw po ay nagpakita si Kristo sa kanya. Ang katulad ko'y isang sanggol na ipinanganak ng wala sa panahon dahil biglaan ang aking pagkakilala sa kanya. Ako ang pinakahamak sa mga apostol at hindi nga ako karapat-dapat tawaging apostol dahil inuusig ko ang iglesia ng Diyos. Dahil inusig ko ang iglesia ng Diyos. So kita po ninyo, si Apostol Pablo talagang nandun yung kanyang pagpapakumbaba na kung tutuusin, hindi naman siya deserving na tawagin pong apostol, no? Dahil nga po inusig niya ang iglesia ng Diyos. Kaya nga sabi po, no, I am not worthy to be called an apostle after the way I persecuted the church. No? Pero sabi niya, but whatever I am now, it is all because God poured out His special favor for me, and not without results,
For I have worked harder than all the other apostle, yet it was not I but God who was working through me by His grace. So, tingnan po ninyo mga kababayan, no? Hindi po siya nagmamalaki. Bagamat inusig niya yung iglesia, sabi niya, pinakahamak ako sa lahat ng mga apostol. Ngunit dahil sa grasya ng Diyos, sa awa ng Diyos, naging apostol siya. At hindi naman nasayang ang biyayang ipinagkaloob sa kanya dahil higit siyang nagpagal kung ihahambing sa ibang mga apostol. No, hindi po siya nagmamalaki, kundi kung ihahambing lang, bagamat siya sa kauli-hulian, pero hindi niya sinasabing sa kakayahan pa rin niya. Sabi niya rito, bagamat ito'y sa pamamagitan ng tulong ng Diyos at hindi ng aking sarili lamang. Di po ba? Sa tulong ng Diyos yun. Kaya siya po ay tinawag ng Diyos, nangaral, nagpagal ng higit sa iba. No? Sabi po, nagtrabaho siya, marami siyang church na pinlant, di po ba? At ang sabi pa po rito sa Efeso 3:8, no, yung kanyang buong pagpapakumbaba. Ang sabi ni Pablo, dahil sa biyaya ng Diyos, naging tagapangaral ako ng magandang balita, no, sa pamamagitan ng kapangyarihan niya. Kahit ako ang pinakahamak sa lahat ng mga mananampalataya, ipinagkaloob pa rin sa akin ng Diyos ang pribilehiyong ipangaral sa mga hindi Hudyo ang hindi masukat na biyayang galing kay Kristo. Kita po ninyo, no? Kahit na pinakahamak na siya sa lahat ng mga mananampalataya, ay ipinagkaloob pa rin ng Diyos sa kanya ang pribilehiyong ipangaral sa mga hindi Hudyo ang hindi masukat na biyayang galing kay Kristo. At sinabi pa rin po niya sa unang Timoteo 1:15 hanggang 16, pakinggan po ninyo, sabi niya, ngunit kinaawaan ako ng Diyos para maipakita ni Hesukristo sa pamamagitan ko kung gaano siya katyaga sa mga makasalanan. So talagang si Apostol Pablo, sinasabi niya na siya ay makasalanan, no, at ipinakita ng Diyos na kung gaano kinaawaan siya ng Diyos sa pamamagitan ng siya po ay tinawag, di po ba? Siya po ay, sabi rito, si Kristo Jesus ay naparito sa mundo para iligtas ang mga makasalanan at ako ang pinakamakasalanan sa lahat. Kita po ninyo, kaya sabi nga ni Apostol Pablo, hindi naman ako deserving talaga na matawag na apostol o ako ay yung deserving na maging lingkod ni Kristo. Hindi po. Siya po kinaawaan lamang ng Diyos para maipakita ni Hesukristo sa pamamagitan ni Pablo kung gaano katyaga si Kristo sa mga makasalanan. At magsisilbing halimbawa ang ginawa ni Kristo sa akin, sabi ni Pablo, para sa iba pa na sasampalataya sa Kanya na pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, sabi niya, purihin at dakilain magpakailaman ang haring walang hanggan at walang kamatayan, ang di nakikita at nag-iisang Diyos. Amen. So, bukod po sa pagpapakumbaba, no, ang sabi nga po, no, bukod sa pagpapakumbaba, yung sa loobin o pag-uugali ng isang lingkod ng Diyos, na yun nga, ganun si Pablo, no, ipinahayag din ni Pablo na ang sino mang lingkod ng Diyos ay dapat maging handa sa pagdurusa o handang magdusa, magtiis para sa kanyang kapakanan. No, kaya po yung pagpapakumbaba, isa po yan sa loobin o pag-uugali ng paglilingkod sa Diyos, yung buong kapakumbabaan gaya ni Pablo. At pero bukod doon, ang sino mang naghahangad na maglingkod sa Diyos ay dapat maging handa sa mga pagdurusa at magtiis para sa kapakanan ni Kristo, para sa kalwalhatian at karangalan ni Kristo. At nakita natin yan nung naranasan ni Pablo yung pag-uusig, yung sa unang bahagi ng kanyang pagsunod kay Kristo, talagang siya ay inusig kagad, nandun pa lang sa Damasco, di po ba?
At kaya sabi niya, no, sa Gawa 20:19, babasahin ko po uli sa inyo yung talata na yun sa Gawa 20:19. Sabi ni Apostol Pablo nung kinausap niya yung mga namumuno sa iglesia sa Efeso, sabi niya, naglingkod ako sa Panginoon ng may kapakumbabaan at pagluha. No, alam po ninyo yung lingkod ng Panginoon, maaring literal na lumuluha, no? Kasi ang sabi ni Apostol Pablo, yes, I have done the Lord's work humbly, yes, and with tears, no? I have grabe po, no? I have done the Lord's work humbly, yes, and with tears. So, diyan po sa Gawa 20:19, binanggit niya po yung dalawang tiyak na daan o paraan kung saan dumarating ang pagdurusa. Sa mga tunay na mga lingkod ni Kristo at mga alipin ni Kristo, yun nga po, ang pagluha ay tumutukoy po sa panloob na pagdurusa. Nararanasan natin yan na tayong mga naglilingkod kay Kristo. Halimbawa, parang yung mga magulang, no? Yung mga talagang tapat na nagmamalasakit sa kanilang mga anak, o sino man sa talagang nagmamahal sa kapatid, no? May pagluha, yung merong panloob na pagdurusa, may pagdalamhati at kirot na nadarama si Pablo sa tuwing ang Diyos ay hindi pinararangalan, no? Kapag ang hindi naluluwalhati ang Panginoon, hindi pinararangalan, nandoon po yung kanyang pagluha, nandoon po yung kanyang pagdurusa, yung sakit o kirot o dalamhati na nadarama ni Apostol Pablo. Meron pong tatlong katotohanan po sa kanyang ministeryo ni Apostol Pablo, yung nagdudulot sa kanya ng pagluha. No? Para sa apostol, ang una ay yung kalagayan ng mga nawawala, yung the lost, no? At yung mga hindi ligtas. Yan kay Pablo, nagdudulot sa kanya po yan ng pagdurusa, nagdudulot sa kanya ng kalungkutan yan at sakit, no, sa kanyang kalooban, na para bang naglumuluha siya, no, para doon sa mga hindi ligtas. Kaya dahil sabi po niya sa Roma siyam talatang 2-3, ang sabi niya, no, matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso dahil sa mga kalahi kong Hudyo, no, mamatamisin ko pang ako'y sumpain, no? Mas mamatamisin ko pang ako'y sumpain at mapahiwalay kay Kristo kung ito'y sa ikabubuti nila. Nakita po ninyo yung kanyang mga salita na dahil sa tindi ng kanyang pong kalungkutan, sa tindi ng kanyang pagmamalasakit, na hindi mapawi yung pagdaramdam niya sa kanyang puso na kalungkutan at pag-alala sa mga kalahi niya, sapagkat si Pablo ay Pariseo dati, di ba, at Hudyo. Sabi niya, mas mamatamisin ko pang ako'y sumpain at mapahiwalay kay Kristo, no, para lamang sila maligtas. No, kita po ninyo yung isang lingkod ng Diyos na talagang tinawag ng Panginoon at pinili ng Diyos ay talagang labis-labis ang kalungkutan at nababalisa para sa mga kalahi niya. O parang, di po ba tayo parang hindi man ganun ng katulad ng nadarama o sa loobin, pero merong kirot, merong sakit, no? Meron tayong ginagawang pamamaraan, nananalangin tayo, o nais-nais natin na talagang yung mga kalahi natin o kapamilya natin o kapuso natin o yung kasambahay natin, kung maaari lang sana, no, na ikaw na lang ang hindi maligtas para lang maligtas sila, no, yun po ang sabi ni Apostol Pablo, kung maaari lang sana ako na lang ang sumpain ng Diyos at mahiwalay kay Kristo, maligtas lang sila. No, kaya po yung pinanggagalingan po talaga ng pagdurusa ng kalooban o kalungkutan, o yung sabi nga, no, I have done the Lord's work humbly, yes, and with tears. Yung ginagawa mo yung paglilingkod mo sa Panginoon with tears, may pagluha,
Yung may pagluha na tinutukoy niya po ay yung panloob na pagdurusa, yung dalamhati, lungkot, no, pagkahapisan na darama niya sa tuwing ang Diyos ay hindi napaparangalan, na katulad ng mga hindi naliligtas, di po ba? Pangalawa, naroon yung pakikibaka na nararanasan pa rin ni Apostol Pablo, yung struggle niya, no, para sa mga mahihina at makasalanang mga mananampalataya, yung bagang mga Kristiyano na tapos ay nahulog pa sa biyaya ng Diyos, yung parang nagbalik pa sa mundo na inibig muli ang sanlibutan. Yung parang ipinapahayag niya na yung kanyang taimtim na pagmamalasakit sa ganong mga kapatid na kay Kristo. Gaya nga ng sulat niya sa Korinto, sabi niya, no, sa 2 Korinto 2:4, ang puso ko'y puno ng kalungkutan at pag-aalala nang sulatan ko kayo, at maraming luha ang tumulo habang sinusulat ko iyon. Sumulat ako sa inyo hindi upang dulutan kayo ng kalungkutan, kundi upang ibadama kung gaano kalaki ang aking pagmamahal sa inyo. Kasi do sa unang sulat niya, sa unang mga taga-Korinto, talagang may mga taga-Korinto na hindi naging maayos ang kanilang pamumuhay, no, na bilang mga Kristiyano, dahil yung kanilang pamumuhay ay hindi nga po ayon sa katotohanan. Siyempre ipinapaunawa nga ni Apostol Pablo ang katotohanan tungkol sa uri ng buhay na katanggap-tanggap sa Diyos, no, at katibayin sila sa pananampalataya. Imbis na tumibay sa pananampalataya, no, at sila po ay mamuhay ng katanggap-tanggap sa Diyos, no, base sa kanyang itinuturo, ang nangyari ay para bang nag-backslide pa o tinalikuran yung pananampalataya. Kaya sabi niya, yun po nagdudulot po ng kalungkutan yun, no? Lalo niya siguro sa mga pastor na kagaya natin, na pag may mga kapatiran tayo, may kapatid tayo na hindi natin nakikita na sa gawain o hindi na naglilingkod sa Panginoon. Dati-rati kasama natin sa pangangaral o maaring dati nagtuturo o nangangaral pero ngayon hindi na, no. Kaya nga yun, nakakapagbigay po ng kalungkutan yun, lalo na sa mga tinuturuan natin o ginagawa nating maging masunurin kay Kristo. Ewan ko lang po kung kung may pastor na hindi man lang nalulungkot kapag ganun ang kanilang miyembro, no, na nanghina at naging makasalanan pa uli. Kaya nga po sabi ni Pablo, no, sumulat ako sa inyo hindi upang kayo dulutan ng kalungkutan. Ang gusto ko lang hindi ko kayo sasaktan, kundi upang ipadamang gaano kalaki ang pagmamahal ko sa inyo. So yan po, nagdudurot ng struggle yan sa mga minister ng Panginoon. Pangatlo, naroon ng banta ng mga huwad na guro. No, yan pa po, nagbibigay ng panloob na kahapisan o kalungkutan o pag-alalayan sa mga lingkod na gaya ni Apostol Pablo. Pagka may mga huwad na guro, kaya naging dahilan ni Pablo upang palalahanan ang mga church leader o mga elders sa Efeso. Ang sabi niya, di ba, kaya mag-ingat kayo, alalahanin yung tinuruan ko kayo araw at gabi sa loob ng 3 taon, at maraming luha ang pinuhunan ko. Yun po ang sabi po, no? Talagang maraming luha. Ang sabi po dito sa ang salin sa Gawa 20:31, kaya't mag-ingat kayo at alalahanin niyong sa loob ng 3 taon, walang tigil ko kayong pinaalalahanan araw at gabi ng may pagluha. So talagang may pagluha pa yung kanyang pangangaral at may pagtuturo araw at gabi yung mga Kristiyano sa nung mga maalagad, maging yung mga leaders doon sa Efeso. Kaya nga po
yun, mga alalahanin yan o mga isipin ng isang pastor, katulad ni Apostol Pablo. At yun din po yung nakalagay sa Filipos 3:19. Tignan nyo mga kapatid, ang sabi po rito sa Philippians 3:17, "Dear brothers and sisters, pattern your lives after mine and learn from those who follow our example." Ano po yung sinasabi ni Apostol Pablo? Ito po napakagandang talata sa Biblia na sinasabi ni Apostol Pablo na tularan nyo ako at tularan din ninyo ang iba pang namumuhay ng tulad namin. Sapagkat maraming namumuhay na salungat sa aral tungkol sa kamatayan ni Kristo sa krus. Sabi po rito sa English ay, "For I have told you often before, and I say it again with tears in my eyes, that there are many whose conduct shows they are really enemies of the cross of Christ." Kita po ninyo, may mga conduct, may mga ginagawa ang tao na salungat po tungkol sa kamatayan ni Kristo. They are enemies, sabi po, of the cross of Christ. Salungat po dun sa mensahe ng kamatayan ni Kristo sa krus. Kasi po, sabi niya rito, "Ilang ulit ko nang sinabi sa inyo ang tungkol sa kanila at naluluha akong ipaalala ulit ito sa inyo ngayon." Talaga pong ganun na lamang po yung saloobin ng isa pong apostol na katulad ni Apostol Pablo at yung kapwa niyang mga lingkod, para sabi nga po niya rito na kapahamakan ang kahinatnan nila dahil dinudyos nila ang kanilang tiyan. Ipinagmamalaki pa nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at wala silang iniisip kundi ang makamundong bagay. So kita po ninyo, yan po yung sinasabi ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano at sinulat niya sa mga Kristiyano sa Filipos na inuulit-ulit niya, sabi niya, "I say it again with tears in my eyes." Bagamat nasulat niya na at nasabi niya na, "There are many whose conduct shows they are really enemies of the cross of Christ. Their future is eternal destruction. Their God is their appetite." Tapos ang sabi rito, "They brag about shameful things, and all they think about is this life here on earth." Ang iniisip lamang ay ang makamundong bagay, ang buhay lamang dito sa lupa. Wala silang iniisip kundi ang mga makamundong bagay lang. So yan po ang pag-aalala ni Apostol Pablo, na kaya nga pinag-iingat niya yung mga leaders sa church, yun nung kanya pong may pagluha, yung pagdaramdam na baka madaya ng mga mandaraya, na katulad ng binanggit na yung kanilang pangangaral ay iba ang hangarin, may hangarin na manlinlang. At sabi nga po rito, pangalawa, kinailangan din harapin ni Pablo ang maraming panlabas na pagdurusa. Kita po ninyo yung bagay na nagdulot kay Pablo ng pagluha. Yung pagluha maaring hindi literal, pwede ring literal, pero tumutukoy nga po sa panloob na pagdurusa. Yung panloob na dalamhati o sakit o kirot na nadarama ni Pablo sa tuwing ang Diyos, maging ang salita ni Kristo ay hindi po na itataas. Yung mga panlabas na pagdurusa, karamihan po ay nagmula sa mga pakana ng mga Hudyo. Kasi nga po, sabi nga sa Gawa 20:19, nabasa natin kanina na maraming kahirapan ang tiniis ko dahil sa masasamang balak ng mga Hudyo laban sa akin. So kita po ninyo yung kanyang pinagmamalasakitan, masama naman ang balak sa kanya. Siya po ay patayin, di po ba? At sa pagtatanggol ni Pablo sa kanyang integridad ng kanyang ministeryo, nasulat nga niya sa mga taga-Korinto, yung mga kumu-question kay Apostol Pablo sa kanyang pagka-apostol,
Binalangkas niya, mga kapatid, at mababasa natin yung malawak na saklaw na kanyang tiniis bilang tugon sa mga kumakalaban nga o sumasalok sa kanya. Pakinggan po ninyo, babasahin ko dito sa 2 Korinto, kabanatang 11, talatang 24 hanggang 28. 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit sa kapwa ko mga Hudyo. 3 beses akong pinaghahampas ng mga sundalong Romano. Minsan na rin akong pinagbabato ng mga Hudyo. 3 beses kong naranasan na lumubog ang sinakyang barko at minsay buong araw at gabi akong palutang-lutang sa dagat. Sa aking paglalakbay sa iba't ibang lugar, nalagay ako sa panganib, sa pagtawid sa mga ilog, sa mga tulisan, sa kapwa ko mga Hudyo, sa mga hindi Hudyo, sa mga lungsod, sa mga ilang, sa dagat, at sa mga taong nagpapanggap na mga kapatid kay Kristo. Naranasan ko rin ang sobrang hirap at pagod at kawalan ng tulog. Naranasan ko ang magutom, mauhaw, kadalasay walang makain, at naranasan kong ginawin dahil sa kakulangan ng maisusuot. Maliban sa iba pang mga karanasan na hindi ko nabanggit, inaalala ko pa araw-araw ang kalagayan ng lahat ng iglesia. So kita po ninyo yung mga pag-alala, yung mga pagluha ni Apostol Pablo. Kaya niyan, nakalagay po talaga, ganyan po yung lingkod ni Kristo. At hindi pa nga tayo siguro umaabot man lang sa 1/4 sa mga dinanas, bagamat alam natin na sinabi ni Kristo na ipapakita ko sa kanya ang hirap na dadanasin niya mula nung tinawag siya. Kaya nga po dito, tunay na ipinakita ni Pablo na ang tunay na sukatan ng isang ministro para kay Kristo ay kung nakatuon man siya o hindi sa pagbibigay lugod sa Diyos. At gaya ni Pablo, handa siyang maglingkod ng may pagpapakumbaba at magtiis ng pag-uusip at hirap ng kalooban mula sa mga sumasangalangat na katotohanan. At mga kapatid, hanggang dito na muli, naway pagpalain tayo ng Panginoon. God bless you.